Masakit sa tenga ang pagkabasag noon pero wala siyang ibang ginawa kundi umiyak. I'm so mad at Obi for setting me up at the dumb hotel. I'm mad at everybody and most of all, I am very mad at myself. I am such a useless husband who can protect his wife from her fucktard predator. Wala ko silbing asawa. Narinig mo ba ako? Sigaw nito. It was my fault. Hindi mo kasalanan na nangyari. Napayo ko ito at huminga ng malalim. Exhaustion and frustration was evident all over his face. Let's stop talking about this. Imbes na tumuloy ito sa banyo, ay naglakad si Justin patungo sa pinto. Nakaramdam siya ng takot sa pagtalikod nito sa kanya. You're not leaving me for real, are you? She asked in a shaky voice, while her tears beamed down uncontrollably. I'm not. Tipid itong sagot bago tuluyang lumabas at isinara ang pinto. Naiwan siyang nangihina at tuluyang napaupo sa sahig. Wala siyang ibang pwedeng sasihin kundi ang sarili niya. She lacks trust, which was the most important part of their growing relationship. And now, she faces the consequence of her own action. 2 days had passed since Justin's disappearance at hanggang ngayon hindi pa rin ito bumabalik. She was very tempted to call him pero naisip niyang marahil ay gusto nitong mapag-isa para makapag-isip. But upon giving him time for himself, unti-unti naman tumubo ang kaba sa kanyang dibdib na baka maisipan nitong hiwalayan siya ng tuluyan. Malungkot siyang napatitig sa kanyang engagement ring. Kung gaano siya kasaya nang matanggap niya ang singsing na iyon, ganoon naman siya kalungkot ngayon. Hinapos niya rin ang kanyang wedding ring. Bago umalis patungong Maynila si Justin, ibinalik ito ng lalaki sa kanya. And he even promised to put another ring onto her finger very soon. Hindi niya alam kung matutupad pa ba ang pangakong iyon ni Justin dahil sa nangyari ngayon. Isang katok sa pinto ang pumukaw ng kanyang atensyon. Ibinili na niya sa mga katulong na ayaw niyang mastorbo. Imbes na buksan ang pinto, ay nagsawalang kibo siya at nanatiling nakahiga sa kama. Maya-maya pa ay kusang bumukas ang pinto. Mom, hindi po kayo pwedeng pumasok. Get lost, Salome. Kakausapin ko yung higad na yan. Dinig niyang boses iyon ni Lian. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa pagkakahiga. Tuluyan namang nakapasok sa silid si Lian kahit anong pigil ni Manang Salome dito. Senyorita, pasensya na kayo. Hindi ko po siya napigilan pumasok. Nagpupumilit po kasi. Hingin pa umanhin ng mayordoma. Tapid siyang tumango. Iwan niyo na muna kami, Manang. Mabilis naman tumalima ang matanda at lumabas ng silida. Silang dalawa na lang ni Lian na nandoon. Eleganteng naglakad ang kanyang pinsan patungo sa bintana at binuksan nito ang mga makakapal na kortina dahilan para masilaw siya sa liwanag na nagmumula sa labas. Binuksan ko na. I just wanna take a good look at your vulnerable state right now. Panimula nito. Matalim ang mga mata niyang tinitigan si Lian. Maarte itong umupo sa sofa paharap sa kanya. You're staring at me as if you're mad at me. Ikaw pa talaga may ganang magalit pagkatapos bulakuhin si Justin? Biglang sumbat ng babae. Agad naman siyang natigilan. Paano nitong nalaman ng tungkol sa bagay na iyon? I guess you're wondering kung saan ko nalaman ng tungkol sa balitang yan. Well, Justin was the one who told me. Marahas siyang napatitig kay Lian. Anong ibig mo sabihin? Lian sigh. Justin was mad at you for cheating on him. I didn't cheat on him. Bulyaw niya. You did. You slept with your secretary. You cheap whore. Hindi na niya napigilan pa ang sariling mapatay at sunugod ito ng sampal. Napasinghap naman si Lian at matalim ang mga matang bumaling sa kanya habang hawak ang nasaktang pisngi. I didn't mean what happened, and I am not obliged to explain it to you dahil wala ka namang papala sa buhay namin magsawa. Galit niyang wika, but Lian just smiled at her as if she said something funny. Maybe noong nakaraan wala, pero ngayon meron na. Nakakaloko itong umisi sa kanya. Actually, hindi ako pumunta dito para makapag-away sa'yo. I'm here because Justin asked me to give you this. Sabay abot sa kanya ng isang brown envelope. He doesn't wanna see you kaya ako na naghatid niyan. Dahan-dahan niyang binuklat ang ibinigay sa kanya ni Lian and her hunch was right. It was an annulment paper with Justin's name stamped on it. By the way, don't worry about your husband because he's with me all this time.
She was staring at the annulment paper that Lian gave her. Bahaw siyang natawa. Why would I sign this? Pipirmahan ko lang yan kapag si Justin na mismo ang nagbigay niyan sa akin at hindi ikaw. Padabog niya ibinalik kay Lian ang envelope na ibinigay nito. Pinaningkitan siya nito ng mata. Bitch! Ikaw ba hindi? Nagpakawala ito ng nakakalokong halakhak at pinalakpakan pa siya. Wow, hindi ko talaga alam kung saan ka kumukuha ng kakapalan ng mukha para magbatapang-tapangan, Angela. You will sign it? Fine. Siguro wala ka namang pakaalam kung masira ang pangalan ng buong angka natin, pati na ang pangalan ni Justin, di ba? She suddenly froze. Sinamantala naman iyon ng babae at pinakita sa kanya ang isang article kung saan nandoon ang pangalan niya at maging ang kanyang mga masasalang larawan kasama si Louie sa isang silida. Nanginginig ang kanyang mga kamay at naguunahan sa pagpatak ang kanyang mga luha. See? In no time, this issue will circulate in the whole business circle that would ruin Tito Crisostomo's good image that he built for years, and even the Fortalejos. Ano kayang magiging aksyon ni Luisa kapag nalaman niya na ang pinakamamahal niyang manugang ay iniputan ang ulo ng kanyang anak? You're such a shame in this family, Angela. Wala siyang naisagot at tanging paghikbilang ang kanyang nagawa. Isang napakalaking iskandalo ang kinasasangkutan niya. She doesn't know what to do anymore. Paano ba niya aayusin ang gusot na napasok niya? Ayaw niyang masira ang pinangalagaang pangalan ng mga taong mahalaga sa kanya. Lian returned the envelope by slamming it on her chest. Sign it and get lost in Justin's life, Angela. Yan lang ang magagawa mo para mailayo sa kahihiyan si Justin. Mahal mo siya, hindi ba? Kaya gagawin mo ang lahat para mapabuti ang kalagayan niya. Lian gave her one last look and shook her head before walking out of the door. Napatingala siya sa kisame bago nangihinang napaupo sa kama. She was crying for a couple of minutes before she finally decided what she'll gonna do. She knows this is stupid but she doesn't have a choice. Justin doesn't want to see her anymore. The pain pierced through like 1,000 sharp daggers inside her heart. With her shaking hands, she signed the papers and put it on the bedside table, kasama ng kanyang engagement at wedding ring. It was such a pity that her blossoming relationship with Justin ended up like this. Wala sa sarili siyang bumaba ng silid at lumabas ng bahay. Narinig pa niya ang pagtawag ni Manang Salome sa kanya pero hindi siya nakinig at nagpatuloy lang sa paglalakad hanggang sa makarating na siya sa labas ng gate. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. She had nowhere to go, yet she wanted to go away. Napatigil siya sa paglalakad ng huminto sa kanyang harapan ng isang sasakyan. Bumaba mula dito ang isang pamilyar na figurang ilang buwan na niyang hindi nakikita at nakakausap. James. Halos pabulong niyang sambit. Mabilis itong lumapit sa kanya at niyakap siya na mahigpit. Sa mga bisig nito ay humagulhol siya ng iyak. James slowly caressed her back subalit maya-maya lang ay naalala niya ulit ang sinabi ni Lian. She'll destroy the Fortalejos name with her scandalous issue. Kumalas siya ng yakap sa binata at ilang beses na umatras. Pasensya ka na. Anya tinalikuran na ang lalaki subalit hindi siya nito hinayaang makalayo at muli siyang hinatak paharap dito. Where are you going, Angela? Huminga siya na malalim. It's none of your business anymore, James. Just let me go. No, James firmly said. Wherever you go, I'll go with you. I'm gonna ruin both of our family names, James. Did you already see the news circulating online? Evil Yagas only here has had an affair with her secretary, despite being married. I will ruin you and your brother's name tapos sasama ka pa rin sa akin? Yes, he answered without inhibition. Dahil dapat noon ko pa ginawa ang bagay na ito. Kumunot ang kanyang noo. She doesn't understand his point. Huminga naman ito ng malalim. Whenever James was like this, all she could see is Justin in him. Her beloved Justin. Tell me where you're going. I'll drive you to your destination. Pagak siyang natawa. Honestly, I don't know, James. I don't know where I am going. Can you take me far away from here? Nangihina niyang pakiusap. She was damn tired with all of these shits she's in. Are you running away instead of facing your problem? I don't know. I just want to breathe. Even if it's just a few days.
Can you grant me that request? Malungkot niyang hiling. Sandali pa siya nitong tinitigan pero maya-maya lang ay marahan itong tumango. Okay, just a few days, if that's what you wanted. James drove the car to a familiar direction. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa pier ng Santa Catalina. Tahimik ang buong lugar at tanging isang katamtamang laki na yata lang ang nandoon. Napalingon siya kay James. The Fortalejo owns that yacht. You wanted to get away? Then we'll sail in the sea, Angela. Are you coming with me? Inilahad nito sa kanya isang kamay. Walang pag-aalilangan niya iyong tinanggap. Buong buhay niya ay walang takot diyang hinarap ang bawat problemang dumadating sa kanya. Maybe she can make this one an exception and escape from her harsh reality for the time being. Sinasayaw ng hangin ng kanyang buhok habang nakatanaw siya sa kulay asul na karagatan. Maya-maya pinaramdaman niyang tumabi sa kanya si James. What did that asshole Justin told you about this incident, Angela? Gaya niya nakatingin din ito sa malayong karagatan. Malungkot siyang ngumiti. He filed an annulment, James. Ayaw din niya ako makita. Gago. Napasabunot ng buhok si James sa sinabi niya. Napakawalang kwenta talaga ng lalaki iyan. Galit itong wika. Napabuntong hininga na lang siya. Muli na namang namasa ang kanyang mata nang maalala si Justin. Hindi rin naman niya ito masisisi sa naging desisyon nito. James held her in his arms. I'm sorry, Angela. Mula sa kanyang pag-iyak ay napatingala siya sa lalaki. What are you being sorry about? I'm sorry because I'm a coward person. Alam kong hindi ito ang tamang oras para sabihin ko sa iyong bagay nito, but I don't know when is the right time either. Ano bang pinagsasabi mo, James? Naguguluhan niyang tanong. But instead of answering her, she found James' lips on her lips. He kissed her. Mabilis niya itong itunulak at galit na tiningnan. Are you betraying me too? Malungkot itong umiti sa kanya. This isn't betrayal, Angela. This is confession. God knows, for so long I have been hiding these feelings inside my heart. If only I could turn back time, I will confess my feelings for you without getting afraid that I might lose you as a friend. Mas lalo lang bumigat ang kalooban niya sa narinig. He was in love with her? Bakit hindi niya alam ang bagay na iyon? Puno ng pagsisisi at panghihinayang ang nakikita niya sa mga mata ni James habang nakatunghay sa kanya. Kung naging matapang sana ako, siguro hindi ka na nasasaktan ng ganito. Kung naging matapang lang ako, stop! She almost yelled. Stop it, James! Sinubukan itong humakbang palapit sa kanya pero umatras siya at agad itong tinalikuran. Mabilis siya naglakad patungo sa kabilang bahagi ng yate. She doesn't want to hear anything related to those things. Her lip was messed up and she was so fed up with the men around her life. Ayaw niya rin magsalita tungkol sa pagtingin nito sa kanya dahil kahit nagtapat pa ito sa kanya noon, wala pa rin magbabago. She will still see him as a friend and as a brother she can rely on. Si Justin pa rin ang mamahalin niya at tanging mamahalin niya kahit pa sa kahuli-hulihan niyang hininga at wala ng iba. You've been staying here for so long, Kuya Justin. Napalingon siya sa kakapasok lang na si Syke. It's been 2 days since he left the mansion after his argument with his wife. He was avoiding her as long as he could, not because he was disgusted at her, but because he knew that seeing him around her would only hurt her more. Kaya naman napagdesisyon na niyang sa vacation house siya ni Syke pansamantalang tumuloy. I've been calling you non-stop pero hindi ka sumasagot. Pagpapatuloy pa nito. Aren't you going home? Hindi mo na ba mahal ang asawa mo? Walang buhay siyang natawa. Hindi mahal? Langya, hindi siya magkakaganito kung hindi niya mahal sa Angela. I love her, Syke. That's why I'm here. Ayoko magkasagutan kami. Ayoko makapagbitaw ako ng hindi magagandang salita sa kanya. I'm just cooling down. Uuwi din ako. Kailan ka pa matatapos sa pagpapalamig mo? You're isolating yourself here without checking what's going on outside you. Dumb idiot. Pabagsak nitong inilapag sa kanyang harapan ang tablet nitong dala. Bigla siyang nalamig nang makita ang nakasulat sa screen ng tablet. Pakiramdam niya ay nalaki ang kanyang ulo at tinakasan siya ng kanyang hininga. What the hell? Why did this news get out?
Hindi niya may paliwanag ang nararamdaman niyang kaba at agad niyang naisip sa Angela. Hindi niya pwedeng mabasa ang balitang ito. She will be broken-hearted if she did. That's what you get for being selfish. Kasi nagmumukmo ka dito, dapat dinamayan mo sa Angela sa problema niyo. Instead of walking out, the two of you should sorted out everything. You knew she would do something like this knowing how much she had loved you for so long. Psych released a very deep sigh. How are you gonna fix this mess, Kuya? This will ruin Angela's reputation. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib habang hinahanap ang kanyang cellphone. He ignored his recent calls and texts at tinawagan sa Angela pero walang sumasagot. Hindi na siya nag-abala pang magpaalam kay Psych at tumakbo ng palabas. He drove his car as fast as he could para makarating agad sa mansyon. Hindi na niya inayos pa sa pagpapark ang kanyang sakyan at tumakbo papasok sa loob ng bahay. Angela? Angela, answer me! He shouted pero walang sumagot. Akmang aakyat siya sa ikalawang palapag na lumabas mula sa kusina si Manang Salome. Kaya't agad niya itong nilapitan. Manang, nasan po ang asawa ko? Napalunok naman ang matanda bago sumagot. Senyorito, I'm asking you, nasan ang asawa ko? Naiinip niyang tanong. Umalis po si senyorita, kasama si Sir James. Ano? Dinala siya ng kanyang mga paa sa loob ng kanilang silida. Halos mawalan siya ng lakas nang makita ang dalawang singsing na ibinigay niya kay Angela kasamang isang annulment paper. What the hell? This is confusing. How did it happen that he had his signature on it? Halos malamukos na niya ang papel dahil sa galit na kanyang nararamdaman. Sinong walang hiyang nilalang ang naglakas loob na paglaruan sila ng asawa niya. Kinuha niya ang mga singsing ni Angela at itinago iyon. Bago siya lumabas ng silid ay dinampot niya ang iniwang cellphone ni Angela. Nakataon namang nag-aabang sa bukana ng pinto si Manang Salome. Balasa ang itsura nito at mukhang may nais sabihin sa kanya. Sino nagdala nito sa mansyon, Manang? Tanong niya sa nagngangalit na mga ngipin at ipinakita ang annulment paper na hindi naman siya ang nag-file. Hindi ko po alam, senyorito. Pero pumunta po si Ma'am Lian dito. Kani-kanina lang at nagpumilit na pumasok sa salid niyo na senyorita. Nag-usap po sila pagkatapos umalis na po si senyorita. Kahit anong tawag ko sa kanya, hindi po siya nakinig at nagtuloy-tuloy lang. Paglalahad ng ginang. Kumuyom ang kanyang kamao. Domet, what the hell is this again, Lian? Nasapo niya ang kanyang noo at agad na bumaba ng hagdanan. Mabilis niyang tinawagan ng abogadong si Zion. Dude? Don't dude me, Zion. I thought you already took good care about the scandal between that Louie and my wife. Ano to nangyayari ngayon? Bakit may lumabas na balita tungkol sa kanila? Galit niya sumbat. Chill. I already did. Justin. Biniyaran at tinakot ko na lahat ng mga naroon para hindi magsalita. I'm pretty sure this news didn't came from the hotel. Mariinit ang tanggi. Napasabunot na lang siya sa kanyang buhok. Then where the hell does this news came from? Bahagya ng tumaas ang kanyang boses. He feels so frustrated right now at hindi na niya alam kung ano pang uunahin niya. Calm down, Justin. I'll ask for Tuazan's help about this one. Ano ito bago namatay ang linya? The next thing he did is calling James. Tell him that fucktard. Saan ba nito tinangay ang asawa niya? The line kept on ringing pero hindi nito sinasagot ang tawag niya. That frustrates him more. He was about to go out para hanapin ang asawa niya nang harangin siya ni Manang Salome. Senyorito, tumawag po si Ma'am Amira. Si Sir Crisostomo daw po inatake sa puso at dinala sa ospital sa bayan. Naiiyak nitong anunsyo. He shut his eyes tightly. Sigurado ang tungkol na sa kumalat na balita ang dahilan kaya inatake ang ama ni Angela. Ibinigay niya kay Manang Salome ang hawak niyang annulment paper. Keep it. At wag na wag niyo pong iwawala yan, Manang. Hindi pa ako tapos na gumawa ng pasting dokumento na yan. Mahigpit niyang bilin bago tinalikuran ang matanda. Habang nagmamaneho siya ay panay pa rin ang tawag niya sa numero ng kanyang kapatid subalit hindi pa rin ito sumasagot. Nainis niyang pinukpok ang steering wheel ng kotse dahil sa labis na galit. He ended his call to James and dialed Isaac's number. Dude, can you locate where the hell is James right now? On it, dude. Tipid nitong tugon. Dinig niya sa kabilang linya ang pagtitipan nito sa sariling laptop. Just call me if you had the information. Bilin niya bago pinatay ang tawag at nag-concentrate na sa pagmamaneho patungo sa bayan. Pagkarating niya na ospital, agad niyang hinanap ang mga magulang ni Angela.
Naabutan niyang umiiyak si Amira kasama nito si Nanay Esther kaya't agad niyang nilapitan ang mga ito. Ma, how's Papa? Nagangat ito ng tingin at mabilis na yumakap sa kanya. Iho, where's my daughter? Her father is in danger. He was still in the ICU and I'm scared. Paano kung may mangyaring masama sa asawa ko? Nag-hysterical na nitong sambit. Wala siyang ginawa kundi yakapin ito pabalik para payapain ang loob. Nanay Esther is also caressing Amira's back to comfort her. About the news. Tell me, Justin. It's not true, right? Hindi magagawa ng anak ko ang bagay na yun. My daughter is innocent. Sabihin mo kasi nung alingan na lahat ng yun, Justin, please. Halos magsumamo na ito sa harapan niya. Huminga siya ng malalim. Don't worry, Ma. Hindi totoo lahat ng iyon. Angela isn't that kind of woman. May diin niyang bigkas. Kung ganun, sino nagpakalat ng balitang yun, iho? We should sue them para mabigyan ng hustisyang paninirang puri sa anak ko. Tumango siya. Ako na po ang bahala sa bagay na yun, Ma. Bahagya itong nahimas-himasan at lumingon sa kinaroroonan ni Crisostomo. I just hope everything will be okay very soon, Justin. I just hope so, too. Halos pabulong niyang sabi. Maya-maya pa'y nag-ring ang kanyang cellphone. His mother's name was on the screen. Ayaw man niya itong kausapin sa ngayon ay pinindot pa rin niya ang answer button. Iyo, ano itong mga balitang kumakalat tungkol kay Angela? His mother's voice also sounded hysterical. We'll just talk after once you get home, Mom. Tapid niyang sagot at pinatayan na ito ng tawag. Prantang nakaupo si Lian sa swivel chair ng kanyang ama sa loob ng library. Pinaglalaruan niya ang alak na nasa kupita habang nakangiti. Everything was going according to her plan. Kunti na lang talaga and everything will be in her hands. Justin and the whole of Villaga's world. Tumunog ang kanyang cellphone. She received a call from a restricted number na mas lalong nagpangiti sa kanya. Tumayo siya mula sa upuan at tumanaw sa labas ng bintana kung saan natatanaw niya sa di kalayuan ng malawak na lupain ng mga Villaga na pag-aari ni Crisostomo. Hello? Nagsimula na maglayag ang babaeng pinababantayan ninyo. Ano na susunod namin gagawin? Tanong ng nasa kabilang linya. Napangisiw siya. Ano pa nga bang gagawin kay Angela? Di patayin siya. Pero sa kabilang banda, bahagya siyang nalungkot. Angela won't die in her hands. Such a shame pero di bali na. At least, she will vanish from her way forever. Tapusin niyo na. Make sure na hindi kayo papalpak sa gagawin ninyo dahil kung hindi, malilintikan kayo kay Master M. Do you understand? Maotoridad niyang wika. Areglado, ma'am. Pero, paano po ang kasama niya sa yate? Isang fortaleho din po ang naglalayag kasama niya. Just kill them both. Malamig niyang turan at pinatay na ang tawag. Sinong ipamapatay mo? Kaya ka ba bumalik dito para saktan ng mga taong walang ginagawang masama sa'yo? Marahas na napalingon si Lian sa hamban ng pinto kung saan nakatayo ang isa pang pakialamerang babae, ang kanyang kapatid na si Jessie. Naglakad ito papasok at isinara pa ang pinto. Oh well, hindi na siya magtataka. If Angela was a sheep, this woman is a tiger like her. Ang kaibahan lang nila, she was smarter than her. Patunay lang nito ang paglalakad ni Jessie palapit sa kanya. Hindi na siya mahirapan pang alisin ang babaeng ito sa buhay niya dahil ito na mismo ang naglakad patungo sa sarili nitong hukay. What are you doing here, Jessie? Aren't you supposed to comfort your best friend? Panunuya pa niya. Jessie's eyes are speeding with fire while she was staring at her. Kulang na lang patayin siya ng babae ngayon. This is your scheme, isn't it? Lahat ng nangyayari ngayon kagagawan mo, hindi ba? Galit nitong sumbat. That made her laugh out loud. Come on, Jessie. Alam mo bang pwede kitang kasuhan sa mga pinagsasabi mo ngayon? Do you have evidence? Kailangan pa ba ng ebidensya? Gusto mo sirain ang relasyon nila Justin at Angela, kaya gagawin mo talaga ang lahat para lang magtagumpay ka. Halos maglabasan na litid sa leeg ni Jessie dahil sa galit. Nagkibit-balikat siya at dahan-dahang isinara ang kurtina pati na ang bintana ng library. Ano naman ngayon kung yun ang plano ko? One way or another, alam ko magtatagumpay ako, Jessie. Jessie had that smirk on her face, which irritated her. Not anymore. Kung sasabihin ko kay Justin ang totoo tungkol sa nangyari 12 years ago, what do you think will happen?
It was Angela who saved him, and I can even call witness who saw what happened on that day at kapag nangyari yun. Justin will not believe you anymore and much worse, kamumuhian ka niya. That made her silent. Who else saw them that time? Silang dalawa lang ni Angela ang nandoon sa lawa noon. You see, minahal ka lang naman ni Justin dahil akala niya ikaw nagligtas sa kanya. Pero kung malalaman niyang si Angela iyon, tingin mo ba bibigyan ka niya ng pansin? Inismiran siya nito. Hindi ka magtatagumpay sa kung anumang binabalak mo, Lian. Kahit anong gawin mo, hindi mo na mababawi pa si Justin. She froze for a moment pero agad ding nakabawi. Talaga? How can you be so sure? By the time we're talking right now, the yacht where your friend is probably has exploded already. Nakangisi niyang wika. Nalaki ang mga mata nito at parang tinakasan ng dugo ang mukha dahil sa takot. You're going to kill Angela? Mahinang anas nito at nagsimula ng tumulo ang mga luha. Yes, nang sa ganun wala na sagabal sa mga plano ko. She casually said. Mabilis na kumaripas ng takbo si Jessie, but she's way faster than her. Bago pa man ito makarating sa pintuan ay nahablot na niya ang mahaba nitong buhok. She slammed Jessie to the nearest bookshelf dahilan para mapanguwi ito sa sakit. Hindi pa siya nakontento at hinablot muli ang buhok nito saka sinampal ng ilang beses. She didn't stop until she saw her swollen face. Napakademonyo mo! Nahihirapan itong sambit. Bahagya siyang natawa. Of course I am. Hindi ako sa Angela. Nasanta sa paningin ninyo. Nagigigil niyang wika at tuluyan ang sinakal si Jessie. Kahit na nahihirapan ang babae, pilit pa rin itong nagpupumiglas sa pagkakahawak niya. She smiled as she saw tears that began to trail down from her face. Is it painful? Don't worry, dahil gaya ni Javier at Angela, susunod ka na rin sa kanila. Don't mention my brother's name with that filthy mouth of yours. Habol ang hininga nitong Saada. Huli siyang natawa. Isn't it funny? You will die in my hands too, just like what happened to Javier. Nakangisi niyang turan dahilan para mas lalong magpumigla si Jessie, but she gave her no chance at all. Kumuha siya ng makapal na libro at ipinalo sa ulo nito para tuluyang mawala ng malay ang babae. Ipinagpag niya ang kanyang mga kamay at kinuha ang kanyang cellphone. I need some more men to bury my sister alive. Master M. Justin opened Angela's phone. Malungkot siyang napangiti na makita ang wallpaper nito kung saan kuha iyon noong nag-propose siya sa babae. It was the two of them smiling ear to ear while he was hugging her from behind. Ngayon ay labis ang pagsisisi niya. He should have stayed by her side instead of running away. He was so dumb stupid. Aksidente niyang napindot ang message application ng cellphone ni Angela at isa sa nakuha ng kanyang atensyon ay ang unknown number na nandoon. He opened the message and was shocked to realize that it was Sim and Lian at the hotel. So this is the reason why Angela felt so devastated that night? Kaya ito pumunta ng club at naglasing? Traumat. May problema ba iyo? Untag ni Amira. Kinalma niya ang sarili at marahang umiling. Wala ma. Tumango naman ito at tahimik na umupo sa kanyang tabi. Nagngingit-ngit na ang kalooban niya sa kanyang napagtanto. Sandaling nagpaalam si Justin kay Doña Amira nang masiguro niyang nasa mabuting lagay na si Don Crisostomo. Hindi siya mapakali sa ospital. He needs to talk to Lian about the documents she had given to his wife. He drove his destination towards Crisanto Villegas mansion. Hindi niya mapapalampas ang ginawang ito ng babae kahit pa may pinagsamahan sila. It's his wife she messed with and it's unacceptable. Justin, you're here. Magilaw nitong bungad. She stared at her intently. Hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang ilang kalmot sa kamay nito. Mas lalo tuloy siyang nag-alala na baka nag-away ang dalawa kaya may galos si Lian. Sana lang inasa maayos na kalagayan ng asawa niya. Akmang hahalik ito sa kanyang pisngi pero mabilis siyang umiwas. Why did you do it? Do what? Inosente nitong tanong. Bakit mo binigyan ng annulment papers ang asawa ko, Lian? Ano bang karapatan mo para gawin ang bagay na iyon? Ano bang karapatan mong manghimasok sa buhay ko? Konting-konti na lang talaga'y mapuputol na ang pisi ng pasensya niya sa babaeng ito. What's the matter with that? Hindi ba't noon din naman ang punta niyo? Bali wala nitong sagot. Hindi na siya nakatiis at tinaklit ang braso nito.
Sino bang may sabi sa'yo na maghiwalay kami? Hindi ka na umuwi sa bahay niyo. Ilang araw na. I concluded that the two of you are over. Huwag ka na magalit sa akin. I am only lending you a hand. Kalmado nitong wika kahit pa man halatang nasasaktan na ito sa mahigpit na pagkakahawak niya. I don't need your help. Asik niya. Did you realize what you did? You've given my wife a wrong idea kung bakit ako wala sa bahay. What else did you tell her? Pinaningkitan niya ito ng mata hanggang sa muling napadako ang mata niya sa sugat nito. It was a fresh cut, caused by a resistance. Where did you get those cuts? He eyed her sternly. He suddenly felt suspicious na makita niya ang pagiging mailap ng mga mata nito. Did you had a fight with my wife? What did you do to her? Tanong niya sa nagngangalit ng ngipin. No, hindi ko siya inaway. Believe me, Justin. Wala akong ginawa sa kanya. I also didn't tell her anything. Lian trembled in fear pero wala siyang pakialam. This is my last warning, Lian. Huwag ka na ulit makikialam sa buhay ko. Oras na malaman ko sinaktan mo ang asawa ko. Kalimutan mo na rin minsan kang naging parte ng buhay ko. Padarag niyang binitawan ang babae. Akmang tatalikuran niya ito nang batuhin siya nito ng unan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa ginawa ni Lian. Umiiyak na ito at galit na nakatitig sa kanya. While looking at Lian right now, she seemed to be a very different person in his eyes. O baka naman masyado lang siyang nabubulagan noon kaya hindi niya nakita kung ano talaga ang totoong ugali ng babae.